Nilagdaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang isang kasunduan noong Lunes na nagbibigay daan sa real-time na pagbabahagi ng highly classified intelligence at teknolohiya, na higit na nagpapalakas sa matagal ng alyansang panseguridad ng dalawang bansa sa gitna ng magkakasamang alalahanin sa pagiging mapamilit ng China sa South China Sea at lalong agresibong postura patungo sa Taiwan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nilagdaan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang General Security of Military Information Agreement, GSOMIA, kasama ang bumibisitang US Secretary of Defense Lloyd Austin III kasunod ng bilateral meeting sa pangunahing punong tanggapan ng militar sa Camp Aguinaldo. Nasa Maynila si Austin bilang bahagi ng kanyang huling paglalakbay sa rehiyon ng Indo-Pacific, na kinabibilangan ng mga paghinto sa Australia, Fiji, at Laos. Pinili ni President-elect Donald Trump si Pete Hegseth bilang kahalili ni Austin. Ang kasunduang ito ay magsisilbing balangkas upang mapadali ang pagpapalitan ng classified military information sa pagitan ng Pilipinas at United States, sinabi ni Department of National Defense spokesperson Arsenio Andolong sa seremonya ng paglagda. Hindi lamang nito mapapayagan ang Pilipinas na magkaroon ng mas mataas na kakayahan at malalaking tiket mula sa Estados Unidos, magbubukas din ito ng mga pagkakataon upang ituloy ang mga katulad na kasunduan sa mga bansang may kaparehong pag-iisip. Sa ilalim ng deal, ang GSOMIA ay hindi mag-e-expire ngunit maaaring amyendahan o suspindihin, kung kinakailangan. Ang GSOMIA ay nagtatatag na ang parehong mga bansa ay magpoprotekta at maghahawak ng classified military information sa isang katumbas na antas ng proteksyon ayon sa hinihingi ng naglalabas na bansa. Hindi rin pinipilit ng deal ang alinmang bansa na magbahagi ng impormasyon at pinapadali lamang ang mas mabilis na pagbabahagi ng impormasyon kung kinakailangan. Ang Manila at Washington ay nakikipag-usap upang tapusin ang isang GSOMIA mula noong huling bahagi ng 2021 ngunit ang mga huling araw para ma-finalize ang deal ay ilang beses na itinulak pabalik habang ang Pilipinas ay nagsisikap na matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa seguridad. Isang attached agency ng US Department of Defense ang nagsagawa ng security assessment sa mga piling pasilidad ng militar ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan, isa sa mga kinakailangan para sa formalisasyon ng Military Intelligence Sharing Pact. Samantala, binigyan ng US ang Philippine Navy ng ilang unmanned surface vehicles, USV, sa pamamagitan ng foreign military financing para makatulong sa pagtatanggol sa exclusive economic zone at soberanya ng Manila sa South China Sea. Ibinunyag ni US Secretary of Defense Lloyd Austin at Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro ang paglilipat ngayon sa isang press conference sa Palawan, kung saan nasaksihan nila ang pagpapakita ng Philippine Navy ng bagong kakayahan na ibinigay ng Amerika. Ayon kay Austin at Pentagon, ang mga drone ay ang Mantis T-12 USV mula sa Maritime Tactical Systems MARTEC. Ang T-12 ay isang pangunahing kakayahan na ginagamit ng mga puwersa ng Pilipinas upang protektahan ang soberanya nito at bumana sa buong exclusive economic zone nito sa South China Sea, sabi ng Pentagon. Ang Mantis T-12 ay 3.6 metro ang haba at kayang suportahan ang mga payload na hanggang 64 na kilo, kasama rin sa mga nakalistang misyon ang surveillance, swarming operations, at electronic warfare, ayon sa isang infographic mula sa kumpanya sa system. Isang tampok ng USV na itinampok ng MARTEC na mabibili ng mga customer is its Gator Mode, a semi-submersible capability that would awash the Mantis T-12 for stealth missions, habang ang eksaktong mga detalye ng mga variant ng Philippine Navy ay hindi malinaw.
Ang isang imahe ng drone mula sa kamakailang Asymmetric Warfare Symposium ng serbisyo ay nagpapakita kung ano ang lumilitaw na isang nakamount na EO/IR system at Starlink terminal. Sinabi ni Austin na ang mga drone ay dumating sa Pilipinas ngayong taon sa pamamagitan ng isang security assistance scheme at inaasahan ng US na magpopondo ng mas maraming USD sa pamamagitan ng $500 milyon ng foreign military financing na dati nang ipinangako sa Manila noong Hulyo. Ang mga pag-unlad na ito ay tumitiyak na ang Pilipinas ay may mga kakayahan na kailangan nito upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan at ang kanyang soberanya sa buong exclusive economic zone. Nauna nang iniulat ng Naval News ang pagkakaroon ng bagong USD unit ng Philippine Navy sa panayam ng dating commander ng Philippine Navy na si Toribio Adochi. Sa Asia Defense and Security Exhibition noong September, sinabi ni Adochi na ang serbisyo ay nangangailangan ng mga USD upang mapahusay ang kamalayan ng maritime domain ng bansa sa loob ng exclusive economic zone nito, na patuloy na hinahadlangan ng mga puwersa ng China sa patuloy na pagtatalo sa pagitan ng Maynila at Beijing sa South China Sea. Ang USD ay ang una sa kasaysayan ng Philippine Navy na dumarating sa gitna ng paggamit ng mga murang asymmetric system na ito ng Ukrainian Navy sa Black Sea, gayon din ng Houthis laban sa pandaigdigang pagpapadala at isang internasyonal na koalisyon sa Red Sea. Na may pagkakaiba sa mga kakayahan sa pagitan ng Pilipinas at China, si Colin Ko, isang senior fellow sa S. Rajaratnam School of International Studies, ay ipinaliwanag sa Naval News na ang paglalagay ng Pilipinas sa mga sistemang ito sa frontline service, sa isang lugar tulad ng Palawan, isang lalawigan na nakaharap sa pinag-aagawang South China Sea, ay una para sa rehiyon. Binigyang diin ni Ko ang maliit na sukat ng sistema, na mas maliit kaysa sa mga USD na kasalukuyang ginagamit ng mga puwersang Ukrainian at Houthi, na binanggit na maaari itong magsagawa ng limitadong labanan at intelligence, surveillance, at reconnaissance mission. Binanggit din niya ang kanilang potensyal bilang resupply asset para sa outpost ng Maynila sa buong South China Sea, partikular na para sa BRP Sierra Madre, LT-57.